gutom ka na at walang-wala ka na talagang makitang pagkain. Kaya mo bang kainin yung bangkay ng mga kaibigan at mahal mo sa buhay? Spoiler alert ha. Ang pelikulang pag-uusapan natin ngayong araw at viral ngayon ay ang Society of the Snow. Noong 1972 sa palabas na to, ang Uruguayan Air Force Flight 571 ay nagtransport ng isang rugby team sa Chile. Dito nagkaroon ng insidente at nag-crash sila sa isang glacier papasok sa kalagitnaan ng Andes Mountains. Napakaganda kung makikita nyo yung mountains, pero ito yung nangyaring plane crash. 45 yung laman na passenger nito at sa 45 na yan, alam nyo ba na 16 lang yung nabuhay sa kanila. Pero syempre, hindi doon nagtatapos yung delubyo. Natrap kasi sila sa isa sa mga pinaka hindi accessible at pinaka harsh na environment sa planetang Earth. Marami silang haharapin kung saan susubukin yung kanilang moralidad at yung kanilang pag-iisip sa mga bagay na kaya nilang gawin para mabuhay. Ang tanong, ano kaya yung mga desisyon gagawin nila para mabuhay sila? Miski ako nung narinig ko yung kwento na to, na-curious din talaga ako eh. Anyways, bago natin ipagpatuloy ha, meron tayong Gcash giveaway 1,000 nasa ilalim yung mechanics. Sagutin nyo lang din yung ating question of the day ngayong araw. Medyo paiisipin ko kayo sa ating tanong ngayong araw. Ang pelikula na Society of the Snow ay base sa libro ni Pablo Vierci na may kaparehang pangalan. Tungkol din ito sa mga survivors ng isang plane crash, pero karamihan dito ay kakilala daw ni Pablo Vierci nung kabataan niya. Bilang isang pelikula, kasalukuyan ito ha, yung Society of the Snow na may 90% sa Rotten Tomatoes. Ganun siya kaganda. Ibig sabihin, maganda talaga siya at maraming mga tao ang nag-enjoy sa palabas na to. Kaya nga siya trending ngayon. Babalikan natin yung totoong nangyari. Hindi siya bastang nag-trending lang dahil maganda yung pelikula, nag-trending siya. Kasi yung pelikula pala ay hango sa totoong buhay at totoong nangyari kung ano yung mga mangyayari dito sa likod ko na nakikita nyo ngayon. Ang susunod na parte ng videong ito ay ang mga totoong pangyayari na pinagbasihan ng pelikulang Society of the Snow. Maaari na hindi ka maging komportable sa paksang ito. Kaya, warning lang. Gaya lang sa pelikula, ang Uruguayan Air Force Flight 571 ay may dala na 45 passengers at crew members na galing sa Montevideo, Uruguay. Kalahati sa mga taong ito ay miyembro ng Old Christians Club Amateur Rugby Team. So, sports ito sila. At ang kalahati ng mga miyembro pa ay mga pamilya or kaibigan nila na sumama doon sa kanila. Dahil sa masama yung panahon, napilitan ihinto yung flight nila pa Mendoza, Argentina. Pero, kinabukasan din agad ay tumuloy sila. Kanina, di ba, dun sa palabas, bumagsak sila sa Andes Mountains. Ganun pa rin. Pero paano nangyari yan? Nung tumatawid sila pa sa taas ha, biglang bumaba yung eroplano kasi akala nung co-pilot nakalagpas na sila sa Andes Mountains. Ngayon pagbaba, tumama sa bundok, naging dahilan para masira yung pakpak at saka yung buntot nung sinasakyan nilang plano. Ngayon pagbaba daw na ganun, biglang napakabilis nag-slide yung eroplano doon sa kabundukan. So hindi naman sila umimpak talaga ng super lakas pababa, nag-slide pababa pa din. 11,000 feet yung altitude nung pinagbagsakan nila. Ganon kataas. Yung maiisip mo na lang talaga na napakahirap talaga silang mare-rescue dito or makakalabas kung saan sila nandyan. Sabi ni Dr. Roberto Canesa, na isa siya sa mga survivors, nung nawala daw yung pakpat at buntot ng eroplano tas nag-slide ng sobrang bilis, akala niya mapupunta na raw sa likod ng tenga niya yung paa niya. Ganun kalala. Nung nahinto, hindi niya inakala na mabubuhay pa siya. Puntahan natin yung environment na kinalagyan nila. So, ando na sila. At gaya ng sabi, harsh talaga yung environment na kinalagyan nila. Pero gaano ka-harsh? 12 yung namatay sa crash. No, sa 45 na yon, 5 yung namatay noong unang gabi. Siguro dahil sa mga, natamong mga injuries. At isa yung namatay matapos ang isang linggo. Maraming namatay sa kanila. At dahil namatay sila dyan, malakas yung snow, hindi naagnas yung mga katawan nila. Ngayon, dahil trap na sila, makain, at gutom na gutom, napilitan sila na kainin yung mga karne
ng mga mahal nila sa buhay at mga kaibigan nila. Sabi naman nila, no, binasa ko yung mga interviews nila, inulit talaga nila ito ng inulit ng ulit. Naghintay sila ng matagal bago nila gawin talaga, no? Nagtry din sila, pagkalapag nila doon, nagtry sila gumawa ng kampo nila, ng shelter nila para hindi sila lamigin, nagtry sila maghanap ng pagkain, pero wala na talaga. Hindi ko alam kung naranasan nyo yung feeling na gutom kayo, pero parang minsan, pag ganun, ano, parang hindi na ikaw yung kumikilos para sa katawan mo eh. Naghahanap ka na lang talaga ng makakain mo at feeling ko ganun din yung naramdaman nila. Isa pa sa mga pinagdaanan nila, one time daw, nakakuha sila ng transistor radio. So, ang saya-saya nila, naku, maliligtas na tayo. Pero pagkaano raw nila ng radyo, na-disappoint sila at siguro lalo naging dahilan para kainin nila yung isa't isa. Kasi, nalaman nila na hindi na pala sila hinahanap ng rescue team. Ang tindi, ang bigat nun. So, ilang linggo yung makalipas sa pagtitiis nila ng gutom nila, doon na sila nagdesisyon na ay, sige, kainin na natin. Wala na talaga tayo ibang magagawa. Ang bigat sa pakiramdam nun, imaginein mo pa lang, no? So, napakatagal ng sitwasyon nilang ganyan. 2 months daw ang tinagal niyan, sabi. Ang tanong ngayon, paano sila naligtas? Tatlo sa mga lalaking nabuhay sa plane crash, yung nag-attempt na mag-hike paalis ng kabundukan. Si Canessa, si Nando Parado, at Antonio Vicentin. Ngayon itong si Vicentin, nung naglalakad sila, bumalik din siya para mabigay na lang yung supplies niya para dun sa dalawa para mas malayo yung marating nila. 10 araw matapos nila mag-umpisa maglakad-lakad, may nakasalubong silang isang lalaki na Chilean, nagngangalan na Sergio Catalan. Nakasakay siya sa isang kabayo pero nakahiwalay sila, hindi nila mapuntahan. Sabi, huwag kayo aalis dito, promise ko sa inyo, bukas, babalik ako dito. Ngayon, bumalik siya. Hindi pa rin nila ma-access, diba? Naghintay sila doon ng isang buong araw. Etong si Sergio, nagdala ng papel, lapis, tinali niya sa isang bato at hinit siya sa kanila. Doon sinulat nila lahat na nangyayari. Binalik nila, etong si Sergio, humingi ng tulong sa kakalapit, no? Sa kalapit na town at doon ay naligtas na sila. Ang sabi dito, December 22, naligtas sila, no, yung 14 na survivors pa doon sa kampo na sinundo ng mga helicopter. Buti naman. Imagine mo 2 months ang ganyan. No? Alam nyo, napakaraming mga versions ng kwento na to at saka mga references, especially sa mga movies. Isa sa mga paborito ko, yung Yellow Jacket. So, yan, current series. Hindi pa siya tapos ngayon. Pero alam mo, mapapatanong ka lang talaga eh. Iisipin mo at ilalagay mo yung sitwasyon mo sa kanila. Paano kung sa'yo mangyari na ganyan-ganyan, na gutom ka at wala kang magawa? Sa tingin mo ba, ikukonsumo mo rin yung karne nila? Yan yung question of the day natin ngayong araw. Tatanungin ko sa inyo para sa 1,000 Gcash giveaway. Tingin nyo ba na kung nasa kaparehas na sitwasyon kayo sa mga tao dito sa Flight 571, mapipilitan ka rin kumain ng karne ng tao? Comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Claro the Third. Bye-bye.